Palalawakin pa po ang food stamp program simula sa Hulyo. Sa Kamara, isinusulong na gawin niyang permanente anumanang administrasyon sa pamamagitan ng pagpasa ng batas. At nakatutok si Tina Pangiliban Perez. Sa kalsada naninirahan si Nanay Lina kasama ang mga anak at apo. Sa pamamalimos sila umaasa para may makain, maliban ang minsang makaranas ng food stamp. Kung itutuloy po yung food stamp, salamat po kasi may pagkain po kami sa pang-araw-araw, mga apo ko. Ang good news, palalawakin pa ang food stamp na sa unay limitado lang sa 3,000 pinakamahihirap na pamilya sa 5 piling lugar sa bansa. We are already gearing up for the scale-up implementation of the program, which will start also dito ngayong July po, covering 300,000 beneficiaries. Scattered po sila across the Philippines. So meron po tayong mako-cover po natin ang Luzon, Visayas at Mindanao. 3,000 pisong halaga ng mga piling pagkain ang pwedeng bilhin sa mga piling tindahan na mga benepisaryong bibigyan ng card para riyan. 50-30-20, 50% for carbs, 30% for proteins, and 20% for fruits and vegetables. Ayon sa DSWD, vina-validate nito ngayon ang mga benepisaryo at retailer na isasama sa scaled-up implementation ng food stamp program. Target daw ng pamahalaang gawing zero ang bilang ng mga nagugutom pagsapit ng 2027. Pero higit sa pagpapalawak, gusto ng Kamara na i-institutionalize ang programa. Ibig sabihin, magpapasa ng batas na magre-require sa pagpapatupad nito anumang administrasyon. Lusot na ito sa komite pero daraan pa sa ibang komite dahil kulang ang pondo. Meron na po tayong approved na 1.89 billion pesos. But this can only cover 100,000 beneficiaries. We are requesting po the DBM for additional funding para ma-cover natin yung 300,000 beneficiaries. Kailangan talaga is mapondohan to without increasing taxes. I don't call it a band-aid. I think it's a short-term solution. And no, even America, they have food stamp programs. I mean, poverty is a reality. Inflation is global. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangiliban Perez, nakatutok, 24 oras.